kahit po di masyadong malambing sa akin si Lola. Ganun po. Nandito po ako ngayon kasi yun po kay Lola po. Siya po ang pinaka nag-ano sa akin kung ano ako ngayon. Yun po. Sila mama po ang buhay ko. Parang ano po kayo to? Basta, pero po ito ang kinatatakot ko na iniisip ko na paano napagmayo na sila mama. Nagdadalawa po nga ako. Ano pong gagawin ko kasi wala po siyang kasama. Po dahil po kay Papa, nagpapakatatag po ako. Na guilty po ako dun sa ginawa ko po na yun. Magulit siya. Tapos disappoint po. Hindi naman po maiwasan, hindi ko rin po alam kung kung kasalanan ko din o kasalanan nung nung babash kasi People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill. Coffee to strangers talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone. Okay, so ayan mga kalingap, hello po, welcome back po sa ating channel. So, yan po, gaya po ng sinabi namin, in-announce namin, no? Na magkakaroon ng simple celebration po ang mga Kalingap Angels Batch 1, ano? Lalo na sa mga nag-graduate at nag-moving up, palakpakan natin ang ating mga sarili. Kasi panibagong taon, panibagong, yun nga, kumbaga panibagong taon, panibagong school year po yung kanilang natapos, mga pagsubok or mga school projects. Yan, sa tulong ng Team Kalingap, tulungan natin sila na makapagtapos ng isang taon. Ano? Pero tuloy-tuloy pa po yan mga Kalingap. So ngayon, mga Kalingap, gusto namin samahan nyo kami. At yun, simpleng lang, kwentuhan. Andyan si Pas here, oh. Pas, shout out ka! Ayan, so yun po, simpleng kumustahan lang with Kalingap Angels Batch 1, ano? So, andito si Melka. Unahin natin si Melka. Ayan, pag ganun na lang, ha? Ayan. Kumustahan lang muna. O Melka, kumusta ka naman ngayon? At ano masasabi mo sa event na ito? Or, yan, simple celebration ngayong araw? Ano po? Okay naman po ako kasi masaya po kasi yun nga, nag-moving up na. Tapos na po ng grade 10. So, senior high naman papasukin. Another school year na naman po yung mangyayari. And siyempre po, sobrang saya ko this time na naman kasi nagkasama-sama po ulit kami ng mga King Angels. Kasi nung nakaraan po, nung magkasama kami dun sa birthday ni Medit, hindi naman po kompleto. Tapos ngayon, kompleto po kami. Kaya, wala mga sobrang saya na hanggang mabilis lang yun. Unlike ngayon na, matagal, overnight, di ba? So, ikaw Eden, kumusta ka and ano yung masasabi mo ngayon na nagkita-kita kayo ulit? Ano po, okay naman po. Tapos, masaya din po ako ngayon na ngayon lang po pati ngayon lang tayo na kompleto na sa sobrang tagal. Tapos, medyo nalulungkot din po kasi yung lola ko po pumatay. Ay, oo nga pala, no? Condolence pala. Po, kalilibing lang po kahapon. Pero ngayon naman po masaya kasi nagkabanding-banding na po kami. Tapos kompleto po. Yun. Okay. Si Biancy. Kumusta ka and ano yung masasabi mo ngayon? Nagkasama-sama kayo muli. Kalingap Angels Batch 1. Okay din po kaya kasi mas maganda po ito para makabanding po sila na habang bakasyon po, ina-enjoy po namin yung bakasyon. Tsaka para mas po kami magkakilala pa po. Mga Angels. Ang pinakamatagal sa Kalingap Angel, si Joy. Ikaw, Joy. Ano yung, kumusta ka and ano yung masasabi mo sa pagkikita-kita nyo muli? Okay lang po.
Kuya Rab. Masaya din po kasi ngayon lang po ulit kami nakompleto sa sa pag-outing po, tapos makapag-catch up po sa mga nangyari ng past weeks, ganyan. Okay, nice. Si Carla naman. Ikaw, Carla, kumusta ka ngayon? Okay lang po, Kuya Ram. Ano po, masaya kasi nagkasama-sama po kami ngayon ulit. Tsaka sana po mag-enjoy kami ngayon mamaya. Yun lang po. Rosan. Masaya po kasi po kompleto po kami ngayon, tapos yung mga mga pinagsamahan namin po noon naulit na naman ngayon, kaya po sana po mag-enjoy po lahat yung banding namin. Ganun din po. Halos same na lang po kasi. Sobrang saya ko din po kasi yun, nagkasama-sama na naman po ulit. Sobrang tagal eh. Sobrang tagal po. Tagal nga talaga. Hindi, syempre, busy rin kayo sa school eh. Opo, diba? ngayon naman po kasi bakasyon. Yun po, sobrang saya po. Kasi kompleto na. Yeah. So, congrats pala lahat sa mga mag-graduate. Taas daw kamay kung sino na yung mga college. Uy, apat na. Good luck. Good luck sa magka-college. Ayun. Ayan, so bago si Pastor ER, palitan ako. Hingan mo natin ng message yung bawat isa. Yung message mo, si Dara, message niya sa bawat isa. Short message lang, no? Lalo na magdadaan ng panibagong school year na naman, panibagong pagsubok, di ba? So, ikaw naman, Dara, ang una. Message mo sa kanilang lahat. Una po kay... Hindi, panglahatan na. Lahatan na po. Panglahatan na. Yun lang po. Mag-ingat palagi sa bawat mga pinagdadaanan natin ngayon, and good luck sa susunod na taon kasi mag-aaral na naman mga college, mga grade 11, grade 12, ganun. Yun, ingat always, stay humble, wag magbabago. Yun lang po, ingat palagi. Kung na, Rosa? Message sa lahat. Lagi lang kayong mag-iingat, tapos maging humble lang kayo, tapos walang magbabago. Tapos ngayong magka-college na yung iba, tapos yung iba grade 11, good luck na lang sa panibagong journey ng buhay niyo. And sana matupad yung mga pangarap niyo sa buhay natin, syempre. And kung may problema, open kaming lahat. Hindi ko open lang ako. Tapos ayun, sana marami pang banding together pag naka na ng college, kasi magkakasama-sama na yung iba. Sana magsama pa tayo doon ng mas matagal at marami pang memories. Hello everyone! Daiman, salamat sa banding. Nagkariba na naman kitang unyan. Tapos, gusto ko mag-bacon. Charis, naibi ako. Basta, good luck sa future. Tas good luck sa future tulos. Good luck sa, ganyan, baga ma-eskwela na kita. Good luck sa tuyang kabus. Tapos, pirmi lang kitang, dawang may mga kanya-kanya kitang pagsubok na pinag-aagihan, laban lang. Padayon lang. Yan. Tsaka, yaon man sila, Kuya Rab, dahil man kita pababayaan. Tsaka, sorry sa aday nakakaintindi na yung bicol. Basta ito lang. Salamat. Ingat. Good luck sa next journey natin, sa next na school year. Panibagong naman, struggle at na tayo, yung ibang magka-college, magsi-senior high. Siyempre, yung kung ano man yung mga pagsubok na pagdadaanan natin, pray lang tayo at andyan naman yung kalinga para sumuporta sa atin, at lahat ng kailangan natin, i-pray lang natin kay God. Yun lang. Ako din po, ganun. Ako din po, ganun lang din, sa mga pinagdadaanan natin, sa mga bashers, stay strong lang. Tapos, stay humble din, palagi lang. Tapos, kung may mga problema, kay God lang lagi. Tawag mo. Kaya lang palagi.
Ang message ko lang po, wag masyadong ma-pressure sa school works po baga. Tapos, ngayon, may mga magka-college na rin and sa senior high, sila Dara. Tapos, lang po, stay healthy. Tapos, always pray lang kay God if na pressure man or may problema man tayo. Tapos, nandyan rin naman po si Kuya Rob, mga kalingap, para sumuporta po sa atin. Yun lang po. Wala pa akong ibang masasabi kundi congrats sa ating lahat, sa bawat isa sa atin kasi may natapos na naman ulit tayo. Sobrang sarap baga sa pakiramdam is yung may natapos ka na, may success ka na naman na naabot. So yung mga achievements na ganito is napakasarap sa feelings na yes, nakaabot na ako dito, sunod naman, panibago na naman. So yun lang, wala akong ibang sasabihin kundi magsuportahan na lang tayong bawat isa kung hanggang sa mabot natin yung pangarap natin. At syempre, lalo na sa mga magka-college dyan, ito yung pinaka-challenging na part bilang estudyante. Yung college ka na, kasi dito mo mahuhulma yung sarili mo, dito mo maano yung sarili mo kung saan ka talaga, kung ano ka talaga, and kung ano talaga yung skills mo. Kaya yun, keep going lang. Ano man yung mga bashers, ano man yung mga bad side or mga anong mga sinasabi ng mga tao sa atin, huwag na natin pansinin kasi unang-una hindi naman nila tayo kilala. Tayo nakakilala sa sarili natin at sa isa't isa. Kaya yun lang. Nawa palagi si Lord ay gabayan tayong lahat hanggang sa maabot natin yung pangarap natin and masuklihan natin yung mga pagod and tulong ng mga taong nagmamahal sa atin. Kaya yun lang. Good luck sa atin. So, ayan, i-invite ko si Pastor ER para mag-lead ng isang, anong tawag dyan, Pas? Sharing, yun, life. Gusto ni Kuya Rob, parang Thanksgiving kwentuhan lang muna tayo, no? So, normally, pag meron kaming Bible study, nagtatanong kami ng isang bagay na pinagpapasalamat mo nitong nakaraan. So, kung tatanungin ka, ano yung pwede mong isang bagay na ipagpasalamat sa Diyos recently lang na nangyari sa life mo? Kung pwede isa o dalawa, ano yan? Saan tayo? Taas ko nga, nag-uunahan. Yan ang maganda pag nag-uunahan. Ano ang isang bagay na pwede may pagpasalamat kay Lord? Kung may pwede nga pagpasalamat, ano yung isa? Yung napabahayan na kami ng kalingap, nila Kuya Rob. Yun po. Tsaka, yung walang nagkasakit sa pamilya ko ngayong taon. Kasi dati-dati po is halos buwan-buwan, parati na lang po may sakit yung mga kapatid ko. Yun po yung gustong-gusto ko talagang ipasalamat kay Lord. Parati. Yun po. Thank you. Sino-sunod? Yun nga po, yung natulungan po kami ni Kuya Rob. Kasi po kung wala po talaga si Kuya Rob, wala po talaga kami ni Mama. Nung natulungan po kami, naginhawa po yung buhay namin. Tapos, yung mga gusto pong pagkain, nakakain namin dahil po kay Kuya Rob. Siyempre po yung mga gusto po naming bili, nabibili po namin. Tapos, yan po, malakas po si Mama. Kasi po, naanuhan niya na po yung yung sakit niya kasi po nabibili ko na po yung gamot dahil po yung po kasi wala po kami kahit gamot ni Mama, wala po talaga ako mabili kasi po wala pong pera. Halos po kahit po asukal wala po talaga, puro kami po pangutang. Tas saktong-sakto po noon nagdating po sila Kuya Rob, ayun po. Kaya laking pasasalamat ko po sa Panginoon. Tas kay Kuya Rob na dumating po sila na natulungan kami at ngayon po okay na, naginhawa na po yung buhay namin. Nakaka-TikTok pa kayo? Kaya po, yun po. Salamat po. Sinasunod. Isang bagay na pwede mong pagpasalamat kay Lord nito nakaraan. Yun din po yung pabahay. Yun. Sobrang thank you po talaga kasi thank you po kay Lord kasi yung bahay po namin sobrang liit, tapos kaming dalawa lang talaga ni Bea, yun, tas kulang-kulang, hindi ako nakakapag-pasok sa school noon dati. Ngayon, sobrang ginhawa na namin kasi na po namin na kukuha na namin po yung yung sa pag-grocery, sa mga gastusin sa bahay, tapos yun, sa pag-allowance, yun po. Thank you kay Kuya Rob at kay Lord kasi dumating po yung bagay na yun sa amin. Yun lang po. Yeah.
Yay! Ano po, sa akin po, unang-una sa lahat, yung nakilala po kami ng Kalingap at nakagraduate na po kami ng high school at magka-college na. Yun po yung sobrang thankful po ako kasi ayun po, nakilala po kami ni Kuya Rab. At dahil po kila Kuya Rab, nakagraduate po ako ng college, ng high school at magka-college. At magka-college na po. Kung hindi po dahil kila Kuya Rab, maginhawa po yung namin. Parang tema, ginhawa. Yun lang po. Nice, amazing. Ako po yung unang-una po yung syempre po si Lord palagi po nandyan, ginagabayan niya po tayo. Wala po nagkakasakit sa sa pamilya. Kahit po, yung din po yung pag-anak po ni Mama, safe po sila parehas. Mama po tsaka yung baby. Tapos syempre din po sa Team Kalingap na nila Kuya Rab, na mapapabahayan na din po. Sobrang po nagpapasalamat kay Lord. Yeah. Ang pinapasalamat ko po naman ay yung nandyan pa po sila mama para sumuporta po sa akin, and yung mga na-accomplish ko po, at nakatapos din po ako ng high school kasi nandyan po sila Kuya Rab po. Tapos si Lord, syempre lagi pong gumagabay sa pag-aaral ko kahit na minsan ay nape-pressure na sa mga school works, nandyan pa rin po si Lord at nakakaya naman po. Tapos syempre po, yung mga nandyan nasasandalan para pag may problema po. Yun po. Salamat, Eden. Yung po, parang ngayon recently lang ba or lifetime na? Kahit naman nakaraan, pwedeng... Sa akin po is ganun din. This 2023 po is parang 2023 and 2024 is napakagandang taon na pumasok and papasok siguro para sa akin. Kasi dumaan ako sa maraming pagsubok, lalo na bilang katulad ko po na mayroong ganong magulang, is sobrang laking pasalamat ko kay Lord is sa kabila ng lahat ng yun is nagkaroon, hindi po nila kami pinabayaan. And like ginamit nila si Kuya Rab para maging instrument para sa amin po, para at least may ahon kami sa mga bagay na nagpapa-down sa akin sa buhay, kasi bilang isang anak, tas wala akong ganun. Nakikita mo yung mga gulang mo na ganun, napakahirap. So, yung thankfulness ko po kay Lord is sobrang umangapaw na. Lagi ko sa kanya pinapasalamat is yung dumating yung Kalingap sa amin. Is dahil nung dumating po yung Kalingap sa amin is hindi lang po kami yung natulungan. Although yung church po namin is natulungan din. And yun ang pinakamasayang bagay para sa akin. Nakita ko na yung church namin is na-build dahil po sa tulong ng Kalingap, sa tulong nila Kuya Rab. And syempre, dahil po kay Lord kasi ginamit niya po si Kuya Rab na instrument para sa amin at sa mga taong natulungan din namin dahil sa kanila. Yun po ang pinaka-thankful ko sa kanya. And syempre din, minatapos na naman ako na achievement sa buhay. Napakasarap po sa feelings. Papasok ka na naman sa bagong pagsubok, sa panibagong sa buhay mo. And yun po yung thank you kay Lord palagi. Nice. Congratulations! Ang napansin ko nga hindi ko kayo nakilala kanina kaagad. Parang hindi lang blessing niya yung mga nangyari, ginhawa. Gumanda rin, no? Parang glow up no? Glow up ba ang term sa ganyan? Gumanda. Kumbaga parang dahil sa biyaya ni Lord at sa development. Ang bilis nga ng development actually. Tumaba rin nga, Pas. Tumaba. Taas ang kamay sa pinakatumaba. Yun! Dapat blessing yun pero parang sa kanila gusto magbawas. Salamat ng ganun. Salamat po, tumaba ako. Lumusog. Very lumusog. Now, people are easily impressed kapag nakikita yung performance natin and strengths. Pero actually, mas nakaka-connect sa atin ang mga tao if nalalaman nila yung weakness natin. We can easily connect with other people, more people kapag vulnerable tayo. And that's why tingin ko marami nakaka-connect sa life niyo kasi nakita kong sino yung totoong kayo dati. Ngayon, kumustahin natin ang bawat isa. So, meron akong bagong cards naman ngayon, hindi katulad dati. Okay, so yung bagong cards natin, bibihira ko itong gamitin, pero para siyang emotion cards. Pipili ka lang ng 3 cards na kung magiging honest ka, kung mag-enjoy tayo kapag honest kayo, yung 3 emotions na nararamdaman mo
nitong nakaraang buwan. Kung may 4 na linggo, pipili ka lang dyan sa mga words na nandyan. Tapos, sige nga, spread nyo dyan din sa mga ano nyo. Kalat nyo. Tapos, pwede maghiraman ng cards. Ano yung mga dominating feelings, emotions na naramdaman nyo uniquely na hindi alam ng marami, no? Tsaka wala naman nakakapanood sa atin eh. Wala naman sa atin nakakapanood ngayon. Basta honest lang, honest. Yeah, kung honest kayo. And take your time sa pagsasalita para 3 emotions huwag kayong magmadali pag magsasalita. na medyo naramdaman. Eh, dito may anxious, oh. Mukhang marami yan. Diba? May guilty. May excited din, di ba? Guilty? Parang bagay kay Lolo yan ah. Dahil saan? Yan. So, pili kayo ng 3 dominant or parang yun yung medyo naramdaman nyo na hindi nabalitaan ng marami. But you can be vulnerable to share. Ngayon, na tayo lang naman nagkukwentuhan. Tapos ikwento niya lang. Honest. O, sige, sino una habang nag-iisip yung iba? O si Melka na una, Melka. Yan na. Ayan. Ano ka pong maisip? Ano yun? Excited. Okay. And, ay! Nandito si Lolo? And amazed. Amazed po. Amazed. And admiration. Kwento mo. Kay Lolo lahat ah. Parang kay Lolo lahat yan. Ano po? Yung, kasi po yung excited is... Explain mo yun isa-isa kung bakit. Yeah. Kung bakit po excited is this past and this recently namang nangyari is parang parang kakaiba para sa akin po na nangyari. So feeling ko dahil yung blessings is binuksan ni Lord para sa amin. I'm so very excited pa din na until now God is always providing. Sabi nga po nila is tumaba ako. Tumaba daw. Tapos, kaya sobrang excited ko palagi sa mga mangyayari pa na mga more blessings pa pong darating sa buhay. Kaya lagi ko pong na-feel yung excitement sa buhay ko. And yung amaze po is kaya ko po napili to kasi kasi sobra po akong na-amaze sa mga nangyari po. Na, di po ako makapaniwala na nangyari to. Hindi po ako makapaniwala na napili ako ng Kalingap. Hindi po ako makapaniwala na beneficiaries po ako ng Kalingap na. And hindi po ako mapaniwala na sisikat po kami ng ganun. Yun po yung pinaka-inano ko. And hindi rin ako makapaniwala na yung dating dating pangarap ko lang para sa church namin at sa ministry namin is ngayon is parang nagkaroon ng nag-grow po because of Kuya Rab and syempre si Lord po na ginawa siyang instrument. And yung sunod is, ano to? Admiration. Admiration. Ano ba ina-admire ko? Charis na. Admire. Ano? Admire ko kasi, kasi nandyan yung mga tao na nakikita ko na sumusuporta sa akin. Laging nandyan para sa akin yung mga loved ones ko. Siyempre yung family, yung friends. And kaya po, admiration yung napili ko kasi alam ko lagi silang nariyan para sa akin. Hindi lang po para tumulong financially, siyempre po emotionally, sa mga situations, sa mga nangyayari. Kaya yun lang po. Ito lang po, 3. Palakpak. Nice. Yay! Salamat sa pag-share. So, ang ko pong discourage po. Sa sunod po ay grief. Grief. Sunod po ay love. Love. Medyo malungkot nga po ako. Kasi po, yun sa discourage po, minsan po baga, yung may mga parang nangda-down po na may sige lang, labas mo lang. mga nangda-down po na tao or ganun. Meron? Lalo na po yung pinaka-close ko po, baga. Yun po, nawawalan po ako ng motivation na hindi ko po alam na paano. Tapos po naghalo-halo pa po dun sa grief po na nawala pa yung lola ko po. Yung minsan po kahit po
kahit po hindi masyadong kahit po di masyadong malambing sa akin si Lola. Ganun po. Nandito po ako ngayon kasi yun po kay Lola po. Siya po ang pinaka nag-ano sa akin kung ano ako ngayon. Yun po. Tapos po, yung love po. Yung mga nandiyan naman po para sumuporta lalo na kay God po. Yeah. Kahit po ang daming pinagdadaanan, alam ko naman po na may plano naman po siya kung bakit ganito yung mga nangyayari or gano'n. Yeah. Kahit po kay Lola, para wala na pong maramdaman na sakit or ano man. Yun po. Kahit po paano na may pinagdadaanan po. Alam ko naman po na may plano si God and may magandang dadating na paparating sa akin kahit ganito. Salamat sa pag-share, salamat sa pagtiwala. Kaya mahalaga itong ginagawa natin kasi hindi, ang emotions at ang buhay natin, hindi siya palaging okay. May time hindi talaga okay. Tas kaya natin minsan itago yung totoong nararamdaman sa totoong nangyayari. And sana po kapag na-share sa inyo na may isang nahihirapan, yun yung opportunity natin to help. Di ba ang sabi niya siya ay discourage. And minsan pag down ka, wala eh. Parang hindi mo makakita ang liwanag minsan. Ang kabaliktaran ng discourage, encourage. Ang meaning niya, to pour in courage. Kasi pag discourage ka, kumbaga parang nawawala yung confidence. And dito, hindi rin to madali po. Kasi ang grief, hindi siya yung instant pwedeng mawala eh. Minsan, dadaanan mo to ng days or months. Sometimes years eh. Until ma-hit mo yung acceptance. May times hindi mo maiintindihan lahat. Pero ang maganda dun sa sinabi niya, meron kahit may ganito, meron siyang anchor sa life which is God. Yes. Hindi mo man ma-explain ngayon, pero yeah, meron kang panghahawakan. Maraming salamat Eden sa pag-share kasi hindi ko alam ngayon na pagdadaanan mo. But thank you. Baka makatulong ang Kalingap at sila sa inyo. Joy, huli nating kwentuhan 8 months ago. Chinek ko kanina. Oh, Yeah, parang yung video parang 8 months ago. Kumusta ka? okay lang. Napili Kwento mo ko sa ay judge and relieve at brave. Judge. Yeah, sige go. Kasi po yung katulad ngayon sa social media tayo, nitong mga nakaraan po marami pong nagbabash ganyan, nagja-judge. Opo, sa amin po ganyan. Sa akin po yung sa mga hindi naman po maiwasan, hindi ko rin po alam kung kung kasalanan ko din o kasalanan nung babash kasi yun po, hindi ko naman po alam kung anong gagawin, kung paano hindi mabash kasi kahit tama naman po, mali pa rin sa nila, sa pananaw nila, ganyan. Yung Naapektuhan ka pa din ng mga ganun? Opo. Parang lahat naman po. Hindi ko po alam kasi sa ganyan na kung bakit na kailangan pang mambash, pwede namang... Pag gano'n, nahihirapan ka lang o minsan talaga sobrang affected ka na mismo mapapaluha ka rin? Sobrang affected po. Siya? Kasi, Paano? Yung katulad po nitong nakaraan kasi po, syempre, nung napunta po kami sa Kalingap, sobrang lumusog, ganyan. Tapos ang dami pong nagsasabi na nagtaba niyan. Kaya, syempre, babae po, naapektuhan po kami. Kaya, minsan, nagda-diet na ako. Pero, yung po baga, ngayon nga po, nag-1 meal a day na ako. Hindi na ako, pinipilit kong hindi... Grabe, yun yung epekto sa inyo, no? Kaya sobrang... Pero minsan, sinasabi ko, naman kung mataba ka. Nakita na. Yun yung epekto ng Kalingap sa amin na in a good way naman. Kahit na tumaba. Negative ba dapat
isipin pag mataba. Meron hindi po kasing okay. may nagsasabi na na tumaba ka na iba yung pagkakaano. ang ano sa amin, Negative. ganun. Negative. Pero meron pong maganda naman po yung sa amin. Yeah, salamat. Sunod yung really. Mahirap yung feeling na na-judge siya. Kasi hindi mo nire-request na i-judge ka, di ba? Sunod po ay relieve po kasi Ipakita mo, relieve yan, relieve. Okay na. kasi nga po yun, yung naka-graduate na po ng senior high, congrats. sobrang relieve na po na kasi kung wala po yung Kalingap, hindi po namin alam kung makaka-graduate po talaga kami. Tapos nung sa next po na pagka high school, hindi po namin sure kung makaka-college kami. Pero ngayon po na meron na po kami pag-asa, nagkaroon po kami ng pag-asa na makapag-college at ma-pursue po yung yung course na gusto namin, yung namin, at hopefully maka-graduate at matulungan po yung mga magulang kumbaga, namin. less na yung takot mo sa future. Opo. Tapos yung mababalik na namin yung yung pagod ng magulang namin. Wow. Ganon. At sa mga sa Kalingap, kasi natulungan po nila kami. Yeah. Pangatlo. Ay brave. Brave. Yes. Kasi yun po, yung kahit na-judge po kami, na-discourage kami, ako, yung pa rin po ako, yung pa rin ako, laban pa rin ako. Palaban. Oo, nagpapa-apekto man po, pero bumabangon pa rin kahit Madapaman, bumabangon. Kahit na sa gabi hindi mo matutulog ka na, iniisip mo pa yun. Pag sa umaga, go pa din, slay pa din. Yun po. Never give up. Opo. Yun lang po. Salamat. Ano po? Scared. Bored. Grateful. 9 ko na muna po yung scared. Ano po? Natatakot po ako na baka po mahulog ako sa iya dyan. Joke lang po. Scared. Natatakot po ako na natatakot po ako na mawara sila mama. Ito po ang termo kong iniisip na basta Bakit mo naisip mo? tamad po ako na. Dahil po. Bakit sila mawawala kung tamad ka? Dahil po, sila mama po ang buhay ko. Parang araw po kayo ito. Basta, pero po ito ang kinatatakot ko na iniisip ko na pagmayo na sila mama, kapag wala na sila mama. Parang yung mga pangarap ko is, yung mga pangarap ko na gusto kong maabot sa kanila is para po talaga sa kanila. Galing. Yun po yung kinatatakot ko talaga na kapag nawala sila, paano ko pa po ipapatuloy yung pangarap Para sa kanila. kung wala na po yung mga magulang. Yun po yung kinatatakot ko talaga sa lahat. Mo na. Sunod po is, bored. Yun po is, Bored. Pero lang po akong nakakurong sa kwarto, tapos may po akong mapagsabihan yung problema, tsaka si Ate Rose ang po is man busy, may pa akong mapasyahan yung problema. Yan. Tsaka ininalas na po, grateful. Grateful po ako na nag-abot siya sa buhay ko. Magaling. Grateful po ako na Half-ment ata yan grateful po ako kasi kila Kuya Rab sa mga taong nag-abot niyan sa buhay ni, sa mga blessings po na natatanggap niyan. Tapos, yun po, sa buong Team Kalinga po talaga. Ito lang po. Salamat sa pag-share. Ay, may happy po. Happy. Wow! Di mo sure. Happy po ang heart ko. No, may kahol. Hindi ko alam yun Happy po kasi po di na po ako nag-iisip ng
ng tulad ng dati na san kami makakuha ng pera, ng pagkain namin. Kasi nung mga time na po yung walang-wala kami, puro kami utang. Tapos ngayon po, alas overtake na po kasi po natutulungan na po kami ni Kuya Rab, nabibigyan na po kami ng pera sa araw-araw, nababudget namin po. Hindi na po ako nag-iisip ng kung ano-ano po. Kasi po, nung wala po talaga, di ko po talaga alam kung saan po ako kukuha. Tapos naawa din po kay mama kasi solo-solo lang po siya, solo parent po. Tapos ngayon po, laking pasasalamat ko po kasi po sobrang blessed ko po na natulungan po kami ng Kalingap. Kaya sobrang happy po ako. Tapos, excited po. Kasi po, makakapag-aral po kami ng mga K-Angels. Kasi po, kung hindi po sa Kalingap, hindi po ako makakapag-aral, hindi po ako makakapag-college. Kung hindi po ako natulungan, nagtatrabaho po ako ngayon sa Manila po para po mabuhay lang kami ni Mama, para maitaguyod ko si Mama. Pero po nung natagpuan po kami ni Kuya Rab, yun po, na natulungan po kami, naginhawa po yung buhay namin. Makakapag-aral po ako ng college po, kaya po, sobrang thankful po din ako. Lalo na po sa Panginoon. Tapos, scared po. Parehas po kami ni Carla. Siyempre po, solo parent lang po si Mama. Paano na po kung mawala si Mama? Paano na po ako? Paano na po ako? Lagi ko po yung iniisip kasi po, lalo na po ngayon mag-aaral po ako sa diet. May sakit naman po si Mama. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko kasi wala po siyang kasama sa bahay. High blood po yun, may sakit. Nagdadalawa po nga ako. Ano pong gagawin ko kasi wala po siyang kasama. Sulo-sulo lang siya sa bahay. Pag maalis nga po ako, sinasabihan ako, iiwan mo na naman ako. Pero, tapos sabi ko, sila Kuya Rab lang naman yung kasama ko. Kaso nga po, ayaw niya po kasi, ayaw niya pong lagi akong umaalis kasi po, di ba, sulo-sulo lang siya. Pero wala po akong magagawin, mag-aaral naman po ako ngayon. Natatakot po kasi ako kasi, hindi ko naman po hinahangad na mangyari yun, pero, po talaga, masakit po talaga pag di ko din po na-experience na may papa eh. Kaya si Mama lang po talaga yung nakasama ko mula nang isilang ako kasi hindi ko naman po nakilala si Papa. Si Mama po yung nagtaguyod sa akin simula nung bata ako. Kaya po di ko po alam kung kakayanin ko kung mawala si Mama. Kasi po siya lang po yung nakasama ko. Siya lang po yung buhay ko. Siya lang po yung kayamanan ko na. My God. Kung wala po si Mama, paano na po ako? Yun po. Sorry guys. Salamat po sa pag-share. Salamat. Salamat guys. Sabi ko patangis. Yeah. Yung bagay na shinare ni ni Carla at saka ni Roseanne, hindi natin control talaga kung kailan. Yung takot na yun, actually hindi gusto ni Lord na mamuhay tayo sa takot. So ang pwede natin gawin is yung mga moments na meron kayo, make the most of it talaga. May last nga kami na Bible study, although parang joke siya nung una, ang sabi ni Ian, mag-I love you ka na hanggat parang pwede pa o kaya mo pa. Sa atin, wag natin sasayangin yun. Yung time na meron ka ngayon to love, to care, to be with your family members, gawin po natin. Kasi yun lang yung bagay na kontrolado, may yung moment na ito. Itong tayong magkakasama. Pero yung bukas, wala talaga tayo dun control. So pwede mong ipagpasa Diyos yun. At magtiwala tayo sa Kanya sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Dara naman. How are you, Dara? Happy po. Siyempre po, sobrang saya ko po kasi nakilala ko po ang Team Kalingap. Siyempre po, sobrang saya ko kasi may bahay na ako, yung pinapangarap kong bahay nandito na. Tapos magpapatuloy na po ako sa pag-aaral araw-araw na din. Nung dati po,
kahit mga 3 araw po di pa ako nakakapasok yun. Yun, sobrang thank you pa ako kasi sobrang happy ako kasi nakakapag-aral na ako ng isang ng 5 days ganun. Tapos masaya na kasi comfortable na ako sa bahay kasi nandiyan na si Papa. Oh. Yung po, happy po. Tapos po, sad. Siyempre po, sad po ako kasi, sad po ako kasi, sobrang namimiss ko na po si, sobrang namimiss ko na po si Mama. Kasi may bahay naman po, pero, thank you po ako kasi may bahay po, pero wala po si Mama. Kasi po, si Mama din po kasi, sobrang pangarap din po ni Mama na magkabahay, sariling bahay, tapos magkakasama kami sa isang bahay. Tapos, si Papa naman po, nalulungkot din po ako kasi sobrang payat niya po. Ayoko pong magkasakit si Papa. Kasi po, sobrang trauma na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Tulad po ng kay Mama, hindi niya po na nakayanan na ilaban yung sarili niya kasi si Mama po may sakit po sa puso si Mama kasi kaya doon po dahil po yung kay sa panganay kong kuya. Yun, miss ko na po si Mama tapos si kuya. Yung kuya ko po yun po ang pinakamabait kong kuya tapos madiskarte. Tapos, yun lang po, sad. Ayoko po babae naman. Malawak to eh. Ito din po, scarred. Yeah. Yun din po, takot din po akong mawala si Papa. Kasi, yun din po yung sabi nila, Ate Rosan, tas na Ate Carla na, paano po kami mga kapatid namin kung wala po si Papa. Kasi, ang nandiyan na lang pong parents namin, si Papa po. Tapos, po, dahil po kay Papa, nagpapakatatag po ako. Dahil po kay Papa, sobrang nagsikap ako sa pag-aaral. Yun po, gusto ko pong makapagtapos para matulungan po si Papa. Yan lang po. Thank you. Thank you sa pag-share. Hindi pa nagsisimula, iyak ka na. Sa akin po, guilty. Guilty? Kasi may isang bagay po ko na nagawa ko na hindi ko alam nila tapos hindi po ako nagpapaalam kila Mama. Sobra po ako nagilito doon sa kasalanan ko kasi ang alam ko talaga nila formal po ako na yung lagi lang po ako nasa bahay. Tapos hindi po ako yung Yung mic po. Mic. Ay. Na guilty po ako dun sa ginawa ko po na yun. Magulit siya. Tapos po, disappoint po. Nakaka-disappoint po kasi yun nga po, ang alam po talaga nila Mama na yung pag nagpapadait po ako, po na nasa lang po ako, nasa boarding nila Ate Joy. Tapos may hindi po ako na ipaalam kila Mama na yun po. Mingi po ako ng sorry kila Mama kasi pero nalaman na po nila yun. Yung tungkol po doon. Baka gusto mo ibulong. Mahirap yun mahirap yung feeling na may guilt eh. Diba parang kinakain ka sa lalabas. No? Baka gusto mo ilabas. Naman ito, nasingot ko na kami. Nasinghot si Melka. Nakaka-disappoint po kasi Yeah. sa inaba po ng mga 15 years po na lagi lang po talaga ako nasa bahay. Tapos simula po nung nakilala po ako ng Kalingap, naging na po ako. Naging ka na? Pasaway. Pasaway ka ba? Medyo naging pasaway po. Yung totoo, naging pasaway po talaga ako kila Mama. Tapos nag-sorry man po ako kila Mama. Tapos
nakaka-amaze lang po kasi so dun po sa mga ginawa ko pong yun, napatawad pa din po nila ako na Inamin mo? Opo, inamin ko po talaga. Sinabi ko po yung kila mama kasi yung na ano nga po ako, nagigilty po. Nakaka-amaze po kasi sa dun po mga ginawa ko kahit na mali po. Ano po na pinatawad pa din po nila ako, hinanga pa din po nila ako na mabait daw po ako anak, yan. Ayun po. Mukhang maka-curious ang buong mundo. Alam mo ba yun, Kalinga Prab? Meron ka pa? May share ka ba? Yun na po. Mahalaga na, yun pala, ang gusto kong i-share sa inyo is yung fears, yung emotions na meron kayo, mahalaga yung may community. Mahalaga yung may tinatawag nilang safe space, safe community, na hindi kayo judged or matutulungan kayo. So sa akin, pag nawalan ka ng isang mahal mo sa buhay, mahirap talaga yon. Isang bagay yon na sinasabi niyo nakakatakot, diba? Paano pag nangyari talaga? Pero nakakatuwa kapag ikaw na kay Lord, may mga bagay na advance niya na alam na niya ang mangyayari at hindi mo kailangan matakot sa future. Plus may blessing naman siya sa inyo sa ngayon. Hindi lang kayo ngayon may Team Kalingap na nakadiscover, may para kayong pamilyang natagpuan. Mas maraming ate, mas maraming kuya, mas maraming tito, tita, at mga supporters and viewers. Although kasama doon yung bashers, di ba? Pero sometimes yung bashers or yung nare-receive nyo na negative, parang it makes you stronger din eh. Di ba? Sa una, parang bakit ito nangyayari? Hindi ko to gusto. Hindi ko kontrolado ang emosyon ng mga tao. And then, mapapansin mo, lumalakas ka din pag alam mo kung sino ka. Ang maganda sa sinabi naman ni Viancy, mahirap yun na yung pag-amin. Hindi ko nga alam kung kaya natin gawin lahat yun. Yung pag may guilt ka, disappointment, yung pag-amin ay steps to healing siya. Actually, yung pag-amin na yun, makakahinga ka. Tapos, ang nakatakot minsan, pag may mali kang ginawa, itatago mo. So, pag tinatago mo, parang kinakain ka nun. Tapos, hindi mo alam na pag umamin ka naman pala, mahal ka pa rin ng mga tao na totoong mahal ka. Po, hindi naman po sobrang basta yung hindi naman po sobrang yung sobrang lala. Opo, nung nagawa ko po, kaya hindi ko naman iniisip na malala. yun po. Nakaka-curious nga. Kaya mo pang i-open na kaya mo. Opo, gusto ko po talagang isabi po sa kanila kasi lagi po talaga akong open po kila mama. Yeah, maganda yun. Kasi sila lang man po talaga yung dapat natin pagkatiwalaan. Yeah. Yung mama na magulang lang po talaga. Yes. Sinabi ko po talaga. Laging pamilya, sa dulo, laging pamilya. Lagi po talaga. At ang totoong pagmamala sa lang po talaga magulang. yes. Tsaka sa mamimit mo one day. Hindi. Damit niya. So, diyan kayo magaling eh. Di ba? Diyan kayo magaling. So sa akin, pahalagahan nyo kung anong meron tayo ngayon. Si Lord, yung blessings, and yung moments na meron talaga. Life is short, life is limited, and ang prayer ko, ma-discover niyo pa kung sino talaga yung gusto ni Lord kayo maging, yung purpose ng life niyo, yung identity na meron dapat kayo. Sometimes nasi-shape tayo ng environment, sinasabi ng ibang tao or past experiences, pero hindi pa ikaw yun. Yung ikaw talaga na nilikha ni Lord na gusto niyang maging, yun yung dapat ma-discover niyo. Kung may last question nga ako sana ito bang last few months, may mga bago ba kayong na-discover sa sarili niyo na dati hindi niyo na-discover dati na meron kayo? Meron bang ganun? Yung in this last few months, may na-discover ka with yourself na hindi mo naman alam dati na meron ka pala nun. Sino gusto mauna? Yung pagiging dapat po maging mature pa po sa mga yung mga ginagawa po na tapos isipin po kung yung kung dapat ba o hindi. Yeah. Yung mga ganun po. Maturity, no? Maturity po. Yeah. Yun po. Tsaka nagsasalita ka na ngayon, di ba? Dami na niya sinasabi. Sino ba po? May mga bago na discover sa sarili
na hindi nyo dati nakita sa sarili nyo? Parang ako po. Yeah. Kasi dati po is, sobra po baga akong mahiyain. Tapos, po, parati lang po ako, parang feeling ko gusto ko lang parating magtago. Tapos ngayon po, parang naharap ko na, naharap ko na talaga na, parang gusto ko na po parating yung paulit-ulit na ginagawa. Halimbawa po yung sa pagsasalita, pagka po, mas parang i-improve ko pa. Yes. Yun po yung na-discover ko sa sarili ko na. The way to overcome fear, Opo. walang ibang paraan kundi to face the fear. And then yung small wins. Yung nahihiya ako, hindi ako pakinggan ng tao, tapos nagsalita ka, pinapakinggan ka naman ng tao. So nagbabago yung belief and yung kumpiyansa sa sarili. Maraming pa kayo madidiscover eh. Parang nasa age kayo ngayon na magugulat ka sa mga... Sino ba? Mga may bago na discover sa self. Ano po? Yung pinaka ko po ay pwede pa pala akong maging better sa ganito. Yung mga ganyan, yung mga di ko mga na-accomplish dati. Yun. Kinakaya naman yung mga di ko nakakaya dati. Yun sa mga ganun, kahit tulong-tulong ay kaya ko pala ng ganito. Kaya ko pala maging better. Yung mga ganun. Sa mga ginagawa ko, yung sa magulang ko din, kaya ko palang minsan mga bato yung kalamama, minsan nasasagot ko din po sila, minsan ganun. Minsan po ay hindi na lang pala ako para di kami mag-away, ganito, ganyan. Okay, salamat. Meron pa bang hahabol? Mga bago na discover sa self ito nakaraan. Ako po is parang right now is I am more brave and strong na than my past. Kasi dati is parang hindi ko kayang i-handle yung mga gantong problema. Kasi siguro dahil po sa bata pa ako. And dun sa mga problema na yun is, yun po yung nagpalakas sa akin. Yung mga problems, struggles, and even the blessings, yun po yung mga bagay na nagbigay sa akin ng ngayon para maging mas strong pa ako. Para yung mga pagsubok, kahit man, mga blessings yan. Kasi kahit po binibless ka ni Lord is may pagsubok po, di ba? Yeah. Kahit binibless ka, kahit pagyamanin ka or paghirapin ka, lagi pong may pagsubok sa mga bagay na yun. Yes. So is nakita ko po sa sarili ko, right now kaya ko pong i-handle. Like, nakita niyo naman po yung mga pinakita ko is puro masasayang bagay yung nararamdaman ko. Yeah. Kasi yun po talaga yun is, kasi kaya ko naman po sa sarili ko lang na kung paano ko iaan yung problem ko, kung ano nangyayari sa akin. Kasi alam ko na wala naman taong makakaintindi sa akin sa part na yan. Kasi unang-una hindi naman nila nararanasan. Ang ginagawa ko po kasi is, I am praying lang. Although, yung ginagawa ko po is me and God. So, nag-uusap po kami for that part na sabi ko, Lord, ano pong gagawin ko dito? Kasi, yung kung may tao man po akong sasabihin sa mga ganitong part is, hindi ko po alam kung ano naman ang kaya nilang ibigay na suggestions, opinion. So, right now is, parang si Lord yung nagbigay sa akin ng mga bagay na ito para mag more strong ako and brave sa mga bagay na dumarating at darating pa po. Yung ko po ngayon, yung hindi mo na dapat pinipilit yung hindi na pwede kasi po wala. Kasi po kung pipilitin mo pa po, wala na po talagang mangyayari. Hindi na po umaayos. Dapat po lagi ka pong maging mature sa isang bagay kung hindi na talaga pwede. Kasi po ikaw lang po yung mahihirapan eh. Tama. Tapos gandang discovery yan. Das po, lagi ka lang pong mag-pray kay God na na hindi mo kailangan mag-adjust para sa iba, para magustuhan ka. Kasi ikaw yan eh. Ikaw yung makakakilala sa sarili mo. Ikaw yung at lang po. ikaw yung magpapatunay ng buong mong kwento, hindi sila. Kasi nanonood lang sila eh. Yes. Yung mga hindi nila alam yung nangyayari sa buhay mo, hindi nila alam yung sitwasyon mo ngayon. Kaya huwag mong ipilit kung hindi talaga pwede yung
Huwag ka pong mag-adjust sa isang bagay. Matawa si Carla, bakit ka? Ano kaya yun? Huwag ka pong mag-adjust sa isang bagay na hindi naman talaga mangyayari. Kasi ikaw lang yung mahihirapan sa dulo. Mamaya group hug, group hug. ikaw yung mahihirapan sa dulo. Yeah. Kaya lagi ka lang dapat strong. Hayaan mo yung mga bashing na nagbabasya sa'yo kasi di naman siya makakatulong eh. Yan lang. Bakit kasi kayo binabash, no? Natural na po yung nasa social media po. Yeah. Si Dara naman. Gagabi na Ano po, ano lang, yung patatagin pa po yung sarili. Patatagin na sarili. Kasi po yung dati po ano lang, simple lang po yun. Tapos ngayon po sobrang naano ko na po, na-apply ko na po sa sarili ko na magpakatatag ka lang sa sarili mo kasi ikaw lang naman yung ano sa sarili mo, yung parang kaahon sa ano ko ba sabi? Yun lang po ata. Wala na po. Oh, last. May last pa ba? Okay. Ay, ito pala, may mic pala ako. So, nag-enjoy ba kayo doon sa kwentuhan na inabot na tayo ng gabi? Yan. 2 is better than 1. Yun yung isa na naalala ko ba nagsasalita kayo. May mga kulang na relationship sa atin. Yung iba hindi kumpleto ang pamilya, hindi marami ang kapatid. Pero nandun ang rason kung tingin ko bakit tayo nagkakilala. Huwag natin tong sayangin. Kung may pwede kayong ipuno sa kulang ng bawat isa, ipuno natin. 3 things na pwede kong iwan bilang pastor, syempre. May nagtanong kay Jesus anong pinakamahalagang commandment sa Bible na may nagtanong sa kanya, anong pinakamahalaga? At ang sabi niya, mahalin mo ang iyong Diyos, ang buong puso, buong isip, buong kaloob, buong lakas. So, in short, yung 3 lang na iwan ko sa inyo, love God, love people, and then love one another. And I think, pag yun yung ginawa natin, yung nanonood sa inyo, or yung mga bagay na nagiging problema nyo, I feel na pag nagkakumustahan ulit tayo, pag may pagkakataon, makikita ko nag-grow talaga yung bawat isa. If we will grow our love for God, for one another, and for others, I think yun din yung magandang makita na example. Hindi lang kayo pinapanood influencer din kayo. At yung influence nyo, pwede maging ilaw din sa ibang tao. Yung development, yung progress na meron kayo sa iba, na nakikita ng iba, pwede maging inspiration para sila rin magbago o gustuhin kung ano ang meron kayo. Ano po? At mahalaga ang relationship kay Lord. Yun yung pinaka-importante. Mas makilala nyo si Jesus sa life nyo at yun, pwede nyo yung talagang pwede mangyari. At sana nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Actually, yung pag-uusapan sana natin ay, ang sabi ko sa inyo nun, ang pangako ko sa inyo, puso sessions, di ba? Yung mga issues ng life. May mga babanggitin ako sa inyong topics, baka gusto nyo. Yung una, pinag-usapan natin months ago, feeling kulang. Yung mga bagay na kulang sa buhay. Meron naman, sino nga ba ako? Discovering identity and self. It hurts, you know. May galit, may pain, how to move on. Kung may grief, mahalaga rin yan. Galit ako sa'yo, buti pa siya. No one cares, no one loves me. Diba? I want to, but I can't. I think I'm in love. Baka ito pinakamataas na views pag ito pinag-usapan. And then fresh start, reboot, at marami pang iba. Bully ako, binubully ako, parang gano'n. At you are who you are for a reason. So, maraming pwedeng pag-usapan at excited kami sa development niyo. Maraming salamat na kayo rin ay parang bukas ang buhay sa Kalingap, sa mga viewers, kila Kuya Rabat, na natutuwa ako talaga pag nakikita ko kayo. At yun lang para sa akin. Pwede ko ba kayo ipag-pray? Sure. Let's pray. Aming Diyos Ama, na sa amin po ay nagmamahal, ikaw po na makapangyarihan sa lahat. Lord, ikaw nakakaalam ng bagay-bagay, ikaw nakakaalam ng buhay. Lord, you know the end from the beginning. Lord, kami na-experience lang namin to as we move on through life. Pero Lord, alam mo po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ikaw lang din po, Panginoon, ang kasagutan sa lahat ng aming mga tanong. Lord, sa iyo lang namin matatagpuan ang tunay na pag-ibig. Ikaw lang ang pag-asa sa buhay na ito at ikaw lang ang daan.
Lord God, patungo sa kaligtasan. Lord, nihiling ko sa buhay ng bawat isa na sila, Lord, ay palakasin mo, spiritual, emotional, Panginoon. At Lord, may apply namin yung nais mo na tinanggap namin. Mahalin ka namin ng buong puso, mahalin namin ang bawat isa, at mahalin din namin ang iba. Sa buhay ng bawat Kalingap Angels, Lord, I pray na mas makikilala ka pa nila sa buhay na ito. Ikaw magiging pag-asa, ikaw, Lord, na magiging pundasyon ng buhay nila. At kahit ano pa ang mangyari, Panginoon, sila, Lord, ay magpapatuloy, hindi susuko sa buhay, at sila, Panginoon, ay magiging ilaw din at pag-asa para sa iba. Lord, salamat sa ginagawa niyo sa life nila. And Lord, salamat din sa Team Kalingap, sa pangunan ni Kuya Val at ni Kalingap Rab, at sa lahat po ng part ng team na ito. Sa iyo lang ang papuri at pasasalamat. This we all ask and pray. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin, Panginoon.